So ready ka na ba, Brother Peter, para sa iyong question and answer? Bro Peter? Di ba si Brother Peter? Mike. Hello. Okay, sige. Bro, yes bro, naririnig ka. Okay. Okay, Up ko lang yung camera ko para hindi mawala yung signal. paki-off Kailangan tayo mo bro. signal dito. Yes, much better. Yan. So, tuloy tayo? So, we still have 7 minutes bro. Go ahead. Okay, bro, dyan daw, sabi dito sa Lucas 3:23, nagsimula ang pagministry ni Jesus Christ doon sa tuig, doon sa kanyang edad na 30. Anong tuig yun? Anong tuig nun? 30 AD. 30 day. Kung dito sa kung mayroon akong ipakita na 27 AD yun, tanggapin mo ba nagkamali ka? Hindi ko tatanggapin dahil ang mangyayari niyan, magiging salungat naman yan sa taon kung kailan siya namatay. Next question. Kapag mababasa dito, Mr. Dando, na 27 AD, anong dapat nating gawin? Okay ka ba kung Hindi ako okay dahil si Kristo ay namatay sa edad na 33 sa taon na 33. Hindi siya umabot ng 37 AD. Next question. next question. Sabi dito sa inyong Bible sa sa Biblia Kristohanong Katilingban, kasi una ni ining uluhan na gisaysay ni Lucas sa kahimtang sa Palestina sa panahon ni Jesus sa tuig 27, mga 30 ang iyang edad. Imo ba ni supakon o imo haling uyonan? Yung pakita mo yung libro bro, pakita mo nga yung libro. Moderator, pakita nga yung libro. Tara bro. Post time. Ano yung nakalagay dyan bro? Ano nakalagay dyan? Kristohanong Kristohanong Katilingban bro. Na? Kanya nag-ingon sa dire Ba't Xerox yan? kuan bro, akong i-print out bro. Pwede na lang ako i-share kuan? Unsa ni? Ma-share screen ba ni? O unsa man ni? Namang sa akong cellphone ang usa. Usa ka kuan, Kristohanong Katilingban wala pilo copy. Diray. Unsa man ni? Pasa na ko ni sa kuan, diri sa tong GC, aw sa imuha? Sige daw. Okay. May pasa, Mr. Dando Dali lang Naka ba ito, Mr. Moderator? Naka-pause po yung time natin. Naka-pause po. Dando Alabado GD. Nakita niyo bro? Kita niyo? Yes. $27 AD yun bro. Yes, nakikita ko rito. Yes, nakikita ko rito bro. Imo lang uyonan o imo lang supakon? Kristohanong Katilingban na bro, ang picturean. Okay. Ito ay estimation bro. At kung babasahin naman natin yung mga observed na mga science, is 33 AD nangyari ang earthquake. Maliban na lang kung meron ka may pakitang referensya sa akin na 31 AD may nangyaring earthquake. Objection, Mr. Moderator, kasi ang tanong ko, sang-ayunan ba o hindi sang-ayunan? Kasi naibigay ko naman yon, Mr. Moderator. So, categorical ba yan, bro? Kasi naibigay sa kanya Tapos pag nakita niya na 27 AD,
Ang sagot niya ay malayo. Mr. Moderator. Nag-guess ko na bro, nag-guess ko na. Ayunan. Moderator, sumagot ako Agad, ng moderator. Bro Janto, gusto mo bang kasagutin o magka-counter objection ka? Sinagot ko na kayo ng moderator na, sige, magsagot lang ako ng 10 seconds. Magka-counter ka ba o sagot? Sige, sasagot ka. So bro, categorical yung question niya. Yung 10 seconds. Categorical yung question niya. Hindi ko sasagutin yung categorical question kasi alam kong ang ano nito eh. Okay. So, Mr. Moderator, mayroon pa tayong rules na hindi sasagutin categorical. Bro, ibig sabihin i-pass niya yun. So bro, pwede ka mag-proceed into another question bro. Go ahead. Okay. Mr. Dando, bakit hindi mo... Moderator, hindi Yes, ba meron tayong rules moderator na bigyan ng konting segundo ang pagsagot pag hindi sinagot ang categorical question? Sa DevCon rules yun bro eh. Hindi yun sa ano mo, sa Bring It On? Sa Bring It On, ibang rules natin. Wala yun? Wala yan. Pero, pwede mo naman i-object yan. Kung ano yung objection. Halimbawa, may sagot ka, ayaw mo sagutin yun, kunin mo sa objection kung bakit ayaw mo sagutin. Sige, sagutin ko sa objection. Objection na lang, objection. Kaya hindi na kailangan ibigay yung 10 seconds kasi papasok din sa objection yun eh. Ang objection ko dyan, moderator, is yun kasi ay estimation at saka meron ako ebidensya na 33 AD nangyayari ang earthquake, 33 AD na pinako ang Panginoong Jesucristo, maliban na lang kung meron siya may pakita, 31 AD nangyari ang earthquake at solar eclipse. Meron siya may pakita. Saka ako sa sangayon. So yun bro, so hindi niya talaga sasagutin yung counter objection mo bro. Next question. Counter objection ka ba? Next question bro. Counter objection muna, Mr. Moderator. Okay, sige, ano yun? Sige bro, ano yun? Kasi mayroon tayong rules na kapag sasagutin muna bago mag-explain. Sasagutin muna ang categorical bago mag-explain, di ba? Tapos hindi niya sinasagot na categorical ang tanong ko na nag-effort naman ako na i-send sa kanyang messenger eh. Tapos ang tanong ko, tatanggapin niya ba o hindi? Tapos wala siyang sagot na categorical tapos binigyan ng explanation, di ba? Mayroon tayong rules na kapag sagutin mo na ang categorical bago explanation. Okay, sige. Ito moderators time Moderators time tayo. Actually, hindi niya gustong sagutin yung tanong bro. So kaya siya object. Meron siyang reason kung bakit hindi niya gusto sagutin. Kaya yung akala mo sinagot niya, hindi niya sinagot yung tanong. May reason lang siya bakit hindi niya gusto sagutin kaya siya nag-object. Hindi niya sinagot. Objection pala, moderator. Alam ko sagot pa yun. Objection yan bro, objection. Kaya binigyan kita ngayon ng counter objection. Okay. Next question, Mr. Jando. Okay. So next question tayo bro. Wait lang. So time check tayo. We still have 5 minutes and 7 seconds. Go ahead. Okay. Yung ipinasa ko sa inyo, Mr. Jando, sa inyo naman to. Tatanggapin mo na yung pag-umpisa ng kanyang ministry doon sa Lucas 3:23, yun ay 2827 AD. Tatanggapin mo o hindi mo tatanggapin? Hindi ko tatanggapin na fix ang year na yun. Hindi ko tatanggapin na fix kasi estimation yun. Pag kami ang naglagay ng dyan, estimation lang yan. Hindi yan fix. Bakit? Kasi ayon sa aking ebidensya, may earthquake at solar eclipse na nangyari sa April 3, 33 AD at magiging salungat yan. Reality. Next question. Sabi mo mayroong earthquake. Yun, doon sa sagot mo na mayroong earthquake, andun ba doon sa Lucas 3:23 na ipinako siya andun ba yun sa referensya na isend ko sa inyo na
sa ipinako sa tuig 30 ang iyang edad. Ang tuig 30 AD, mayroon bang earthquake doon na nangyayari? Bro, based sa reference ko is 33 AD ang nangyari ang earthquake. Hindi sa tsaka sa inyo 31 ng siya. Ang pinako hindi 30, 31. Next question. Hindi bro, ang tanong ko sa inyo bro, yung ipinasa ko sa inyo. Yung ipinasa ko sa inyo ba na 30 AD, yung ipinako sa cross. Ang kanyang edad 30 sa 27. Andun ba mababasa natin na mayroong earthquake na nangyari? Yes or no? Wala doon sa mababasa sa sinend sa akin. Ang sinabi ko na mayroong earthquake nung siya pinako sa cross, nagkaroon ng earthquake. Kaya nga hindi na martilyo yung tuhod niya eh. Next question. Okay, next question. Mr. Jando. Sa Biblia, mababasa ba na mayroong earthquake na nangyari sa ipinako sa cross sa 33 AD? Mayroon o wala? Hindi ko matandaan kung meron bang letra por letra. Ang alam ko lang sa kasaysayan, kaya hindi napalo ang kanyang tuhod ng martilyo kasi biglang lumindol. Next question. Okay. Next question, Mr. Dito. Kung sabi mo 33 AD, yung tuig nag-umpisa ang 33 AD at mahigit tatlong tuig na kanyang pagministre, anong year na nag-umpisa? Hindi ko naintindihan tanong niya. So, Pakiulit daw yung tanong bro, hindi masyado naintindihan. post time muna. Post time mga post time. Pakiulit yung tanong bro. Hindi niya naintindihan. Ang tanong ko sa inyo, Mr. Jando, yung 33 AD, kailan nag-umpisa yung tuig na sinasabi mo na nagministre si Jesus Christ? Anong tuig nag-umpisa? Yun ang tanong ko. Okay. Based sa kailan nangyari ang Jesus crucifixion sa April 3, 33 AD, sa edad na 33, nagsimula siya sa kanyang ministry 30 AD sa edad na 30. Next question. Sa edad na 30. Yes. Next question. Sa edad na 30, anong tuig yun? Anong tuig nun? 30 AD, kaya nga 33 siya namatay, tapos ang crucifixion nangyari sa April 3, 33 AD. Next question bro. Meron ka bang next question, Mr. Moderator, mayroon ba si Jando na reference na maipakita ngayon na nagsimula ang tuig na 30 years, nagsimula sa 30 AD? Mayroon o wala? Pwede ipakita, Mr. Moderator, kung mayroon? Moderator's time. Tatanungin ko muna si Brother Jando kung papayag siya. So bro, gusto mo bang ipakita yung hinihingi niya o tuloy tayo sa question and answer bro? Deduction yung brother moderator. Sabi ko nga walang letter po letter mababasa, dinidak ko lang. Dahil sabi dito sa sa ebidensyang pinapakita ko ngayon na galing sa Wikipedia, April 3, AD 33 nangyari ang Jesus crucifixion. At Okay. namatay siya sa edad Yes, na 33, so 30 siya nagsimula. Okay. So ganito, bro Peter, may nakikita sa screen yan na yung pinakikita niya. Kung mali yan para sa'yo bro, dalhin mo sa rebuttal bro. So we still have 1 minute and 27 seconds. Go ahead. Okay. Kung wala ka maipakita, Mr. Jando, na 27 AD, tapos yung bana-bana mo lang, yung conjectural mo lang na yung sinasabi mo nga 30 nag-umpisa ay hindi pala mababasa. Tama ba ako o mali? Mali, dahil nauunawaan naman. Dahil ayon sa referensya ko, 33 AD nangyari ang crucifixion at 3 years lang siyang nag-ministry. So magsimula siya sa 30 AD. Next question. Next question. Ang sabi mo, hindi mababasa pero maunawaan. Saan ba tayo mag-unawa? Doon sa mababasa o doon sa hindi mababasa?
sa mababasa. At ayon sa mababasa dito, 33 AD nangyari ang crucifixion at 3 years siyang nagministry. Sa edad na 33 siya namatay. So 30 AD siya nagsimula sa edad na 30. Next question. Next question, sabi mo kanina hindi mababasa pero ngayon mababasa na. Alin ba doon sa dalawa ang tama? Doon sa sinasabi mo kanina na hindi mababasa, litra por litra, sa ngayon nga mababasa at mauunawaan. Sagot kategorikal. Ito yung sinasabi ko nababasa. Nababasa rito, AD 33 nangyari ang crucifixion. At 3 years siyang nagministry, nagsimula siya 30 AD. Time. So yan, diyan po lang tatapos ang ating question and answer sa ating unang tindigan ng rebuttal. So Bro Jando, ready ka na ba magtanong ka para kay Brother Peter? Okay, ready na. Okay, kung ready ka na, bibigay ko na yung 7 minutes mo, bro. Go ahead. Okay, Peter Pindon, based ito sa explanation mo, ito kinuha ko ngayon. So tama ba sa iyon na si Kristo nag 1 year old sa 3 BC? 3 BC, nag 1 year old sa 3 BC, 4-3. Tama, sa kwintada namin. Kasi ang usa ni Herodes na patayin ang lahat ng mga 3 years old pababa. Yun ang nakasulat na BC. Kung pag-abot sa 4 BC, namatay si Herodes sa 3 BC, estimated, andun dyan sa 1 year old. Tama yun, bro. Next question, bro. So 2 BC, 2 years old si Kristo. 2 BC? 3 BC, 2 BC. Yes, bro. Parang ganon. Tapos 1 BC, 3 years old si Kristo. Yes, bro. 3 years old. Saan mo nabasa na ang BC, nag-ibig sabihin ng BC, andyan na ang Kristo? Saan nababasa? Doon sa mali nyong sa mali nyong Diction moderator. Saan mababasa? Yun, sinagot kita. Doon sa aklat nyong mali. Objection moderator. Ano objection? Ang tanong ko sa kanya moderator, saan mababasa na BC referring sa birth of Christ? So may counter objection, bro? Okay, counter objection, Mr. Moderator, sinasagot ko na siya na BC, doon sa kanyang ipinapakita na BC, birth of Christ, BC pa. Okay. Andun na pala 27 AD, 30 years old. Okay. Pero hindi tanggap. Okay, nakuha ko na. Kita? So, bro, Bakit ayaw mo? nakuha ko na, bro. Wait lang. So, bro Jando, since yung pinakasagot niya, tayo? Proceed tayo to another question. Go ahead. Okay. Nung siya ay naging 2 years old, BC pa rin ba yun? Yes, mababasa talaga sa pinapakita mo dito birthday sa BC for BC, BC 1 year old, BC natatao na ipinanganak si Kristo sa tuig BC. Yun ang sabi ng aklat nyo sa Biblia, yun ang pagpintada na BC ay mali yun sa iyo. Next question. Paano nangyari na nag-edad na siya ng 2, nag-edad na siya ng 3 before Christ pa rin sa inyo? Ang sagot, Mr. Jando, nangyari yon kasi mayroong kwintada na mali. Babasahin ko. Ang panahon ngayon, iniisip na nagsugod sa pagkatao ni Kristo, masato pa idi. Objection, moderator. Ano objection? Very clear ang aking tanong. Paano nangyari na nag-edad na siya ng 2 at 3 before Christ pa rin? Nandyan na nga 2 at 3 na nga edad niya. Okay. May counter objection, bro. Peter? Ang objection, Mr. Moderator, nagsagot naman ako Wala na akong tanong na hindi ko wala ko nagsagot. Kasi anong nangyari? Nangyari kasi mayroon kasi na dito sa hanay panghitabo sa Biblia na sayo mula na nangyari na sa BC na si Kristo. Next question. Next question na lang tayo, bro. Yun yung pinasagot niya. Go ahead,
Question. 4 minutes and 28 seconds. Go. Okay, ayon sa iyong diagram, ang 1 AD doon nagsimula 4 years old na si Kristo. Tama ba? Pag-ulit bro. Ayon sa diagram mo, nag 4 years old si Kristo, doon pa nagsimula ang AD. Tama ba? Oh, 180. Tama. Saan naman? Tama yan. Dali lang. Sandali bro. Mayroon pa akong ilang minutes, ilang seconds. Tama yan bro. Kasi sa 27 AD, 30 years ang kanyang Panginoon o ang kanyang edad. 30 years. I-minus mo lang yung 3. Tapos ang 1 AD, nag-equivalent na siya sa AD. 1 AD, mayroon na siyang edad na 4 years old. Tama bro. Next question bro. Next question. Saan naman mababasa natin na ang AD nagre-refer yon sa 4 years old na si Kristo? Okay. Ang sagot bro, walang mababasa bro kasi sayop lagi ang paghanay dire bro. Tanawa bro, akong basahon na. Nganong walang mabasa? Tungod kay sayop ang pagkwintada. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Kristo sa ato pa ide. Ang ide nagpasabot nga ano dumini adlaw sa Ginoo apan sa paglabay sa mga panahon nasusihan nga kanang pag-ihap sayop di ay og pipila ka tuig tungod sa pagkatao ni Kristo malagmit na hitabo sa 6 BC. Natubag ang pangutana. Next question bro. So inaamin mong wala kang referensya na ang AD nagsisimula sa 4 years old na si Kristo. Din ako naaminon bro kaya nga naman. Kasi bro, mayroon tayong referensya na nagpatunay sa inyo pa itong Biblia bro na ang kwintada sa AD ano dumini ay mali. Oh, mali. Ang tama anak bro, ang sakto anak bro, nga bisan busy na si Kristo. Next question. Ngayon, dahil hindi mo sinasang-ayon na wala ka palang referensya, ipakalabas mo ang referensya mo ngayon, maaaring ba ipakita ang referensya? Objection, Mr. Moderator, kasi sa kanyang premise, Mr. Moderator, Anong objection? wala na ko, sang-ayon ko nga wala akong referensya. Mayroon akong referensya. Ang kanyang tanong, yung mababasa, ay wala, pero mayroon akong referensya. Okay. Sagot, ang tanong niya kasi, Mr. Moderator, mayroon ka bang mababasa? Wala, pero mayroon akong referensya kasi yun, mali yun ang kwintada sa nilabay ng mga panahon. Next question. Nasaan ang referensya mo na ang meaning ng AD nagsimula lang nung 4 years old na si Kristo? Yun ang tanong mo, Mr. Jando, na wala. Kasi hindi na nila isinulat kasi mayroon nang nagpaliliwanag na ang panahon na iniisip nagsugod sa pagkatao ni Kristo ay mali. Next question. Next question. Sabi mo kaya mali yung ano ko dahil hindi ko namin na ay AD. Sa diagram ko, nagsimula bang kanya kapanganakan sa 1 AD or before 1 AD? Sa diagram mo, walang nasabi kung AD after o before. Pero ang sabi mo kanina, 30 AD, Objection. Anong objection? Andyan sa Luke 3:23. Anong objection bro? Objection? Ano yun? AD yun nga Wait lang bro. Bro. So may objection tayo. Moderator. Objection, Sabi niya kasi kanina, nagsinungaling daw ako kanina dahil sinasabi ko na wala akong stand na si Kristo ay pinanganak sa 1 AD, pero sinasabi ko 30 na ang kanyang edad sa 30 AD. So susubukin ko ngayon dito ang alam ni Peter Pindon pagdating sa mathematics. Okay. So may counter objection ka, Brother Peter? Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Kasi Mr. Moderator, ang sabi niya kanina, wala siyang ipinahayag na 1 AD. Pero ang sagot niya sa tanong ko, 30 AD. O saan mag-umpisa ang 30 AD? Di sa 1 AD. O yun. Next question. Ibig mo bagang sabihin, Peter Pindon, nang siya'y panganak, diretso 1 year old na? O yun. Yun ang mali niyong doktrina. Objection, Moderator. Ano objection? Binabaliktad niya sa akin eh. Sabi niya kasi nung sinabi ko daw
na 30 AD is 30 years old si Kristo, nagsimula daw siya 1 AD. So tanong ko sa kanya, nang ipanganak ba si Kristo automatic 1 year old na para 30 AD, 30 na automatic siya 30? Okay. Ang objection ka dyan, bro. objection, Mr. Moderator. Ano Mr. counter? Moderator. Ano counter, bro? Ano counter? Okay. Ang counter ko, Mr. Moderator, wala kaming usapan dito na 1 year old sa 1 AD. Kung mag-umpisa, kung magsagot ka ng 30 AD, saan ka mag-umpisa, di ba? Sa 1 AD? 2 AD, 3 AD, 4 AD? O hindi naman, wala namang usapan doon sa sa 1 year old kung kailan siya ipinanganak. Basta mayroong 1 AD, di papunta yun doon sa 30 AD na sagot niya. Oh. Okay. So, dako na tayo, bro, sa next question, bro. So, Sige. natin ng tanungan. So, we still have 58 seconds. Go ahead. Sige, using the rule of mathematics. Ang stand ko, si Kristo pinanganak before 1 AD. Pag 30 ng edad niya, anong taon yun? 30 ang edad niya, anong taon yun? Sa amin, 27. Moderator, objection, hindi siya nakinig sa tanong ko. Hindi siya nakinig sa tanong ko, moderator. Okay, anong objection? Ang tanong ko sa kanya, based on the rule of mathematics, ang stand ko, si Kristo pinanganak a year before 1 AD. So anong taon nang siya yung nag-edad ng 30? Oh. So, may counter objection. Ito naman, 27 AD. May counter objection. Ito ang tamang invitation. Bro, may counter objection ka dyan, bro. Nang mali, katulad sa sagot mo. Naririnig ba ako? May counter objection ka ba, bro? Oo, mayroon, bro. Ayan, yan. Sige, go ahead. Si Mr. Jando, bro, na ang tanong mo sa amin ay husto na kwintada andon sa Biblia at sa referensya doon sa pag-umpisa ng kanyang ministeryo 30 AD 27 AD doon hindi yung 30 AD. But gusto niya ipatagot sa akin yung 30 AD na hindi ko na tama. Okay. So ganito, lahat ng question na yan, yung kung hindi kayo magkasundo, para gumana yung time natin, we still have 37 seconds na lang. So tuloy natin ang tanungan at kung ano man yung mga maling sagot, pwede niyong idaan yan sa conclusion, bro. So, sige, web ko na moderator dahil hindi niya naintindihan ang tanong ko eh. Sensya na. Okay lang. So, we still have 37 seconds. Go ahead, bro. Sige, ito. Ulitin ko ha. Sa diagram ko, si Kristo pinanganak a year before 1 AD. Kung siya'y pinanganak sa a year before 1 AD, anong taon na nung siya'y nag-30? Anong taon? Sa amin, 27. Ayun ko sa inyo kasi mali naman yung sa inyo. Moderator. Okay, moderator. Hindi ko tinatanong ang counting nila dahil sabi niya kasi kanina nagsinungaling daw ako kanina na sinabi ko daw na hindi namin turo na si Kristo pinanganak sa 1 AD tapos bakit sa 30 AD sinabi ko 30 na edad niya. So sinusubukan ko rito ang galing niya sa mathematics bilang paggiba doon sinabi niya nagsinungaling daw ako. So ang diagram ko dito, paliwanag ko na lang ang diagram ko rito si Kristo pinanganak 1 taon, a year before 1 AD. Sa Bisaya, gipanganak si Kristo tuig before ang 1 AD. Pag edad niya og 30, unsa to nga tuig kay gipanganak man siya before 1 AD sa akong diagram, unsa nga tuig si Kristo okay. unsang tuig pag edad niya 30. So sige. So wala moderator kasi kanina pa ako tanong hindi niya naunawaan tanong ko. Putulin ko lang ha. So meron kang counter objection, bro? Para matapos itong yung class natin. Ito, parang maintindihan naman sa mga nakikinig ngayon. Before 1 AD ay ipinanganak si Kristo. Pag edad niya 30, anong taon yun? Alin ba sa tanong mo, anong taon doon sa ipinanganak o doon sa pag-umpisa ng kanyang ministry?
Okay, wait ha. Bro, Parang hindi ako wait, moderators time. Okay. hindi ako malilibog. Wait lang bro. No side comments bro. So, okay mag-usap. So, ganito, bro Jando, pwedeng paki-rephrase yung tanong at kapag paki-ulit yung tanong and then i-continue ko yung time after mo ulitin yung tanong bro. Sige, eto. Sabi niya kasi kanina, nagsinungaling daw ako. Na hindi ko daw sinabi na sinabi ko kasi 30 AD, 30 na edad niya. Tapos, ba't ko daw tinatanggi na hindi siya pinanganak sa 1 AD? So, subukin ko ngayon ang kanyang galing sa mathematics. Ayon sa diagram ko, si Kristo pinanganak before 1 AD. So, nang siya ay, ito'y mag 1 AD, 1 year old na siya. Anong taon ngayon pag siya ay nasa 30 na? Anong taon ngayon pag siya ay 30 na? Based sa aking diagram, bro. Mag-base ka sa tanong ko, bro, sa diagram ko. Naintindihan kong tanong mo, sa 30 years old si Kristo, anong taon yon? Based sa diagram ko, kung siya ay nagsimula before 1 AD. Anong taon yon? 27 sa amin. Pero sa inyo, 30 AD. Oh, di ba sinagot mo kanina nga 30 AD? Okay, time. So, maraming salamat. Medyo mainit yung kalakayan natin. Palakpakan natin yung dalawang debater. So, kaya dyan po nagtatapos ang ating may battle, no? So, dadako na tayo sa ating conclusion. But before we proceed, so, syempre, pulsuhan muna natin ang punto. Okay, punto por punto naman tayo ngayon, no? So, ang ating live ngayon sa Facebook ay umaabot na ngayon ng, wait lang, inalis ko kasi sa screen ko yung 267 yung nanonood sa live natin sa Facebook, at sa YouTube naman ay umaabot ng 457. Okay. So, maraming salamat, brother. So, dadako na tayo nga sa ating conclusion. So, syempre, sa tradition ng ating debate, kung sino nauna, siyang mahuli, at sino nahuli, siyang mauna. So, bro Peter, mauna ka sa ating conclusion. Bibigay tayo ng 5 minutes, bro. So, ready ka na ba? Ready na, bro. Okay, kung ready ka na, bro, you may take your 5 minutes now. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at saka sa punto por punto at saka brother sa ano ba yung isa to? Salamat sa iyong pakikinig at sana maunawaan nyo ang Tagalog ko kasi parang baluktot pero talagang sinusubukan ko na talaga kung anong makaya ko. Pero ang sa akin lang na nakita nyo naman kung ano talaga ang mayroon na mabasa, no? Sa referensya, lahat kayo diyan, marunong naman kayo mag-search sa Google. I-search nyo kung kailan nag-umpisa ang kanyang ministry ni Kristo. Nag-umpisa ang kanyang ministry ni Kristo sa edad na 30 years. Anong tuig yun? Kasi wala naman doon sa Biblia kung anong tuig. 'Di ba? Lalabas doon sa 27 AD, no? At saka doon sa kang Caesar naman, nabuhay pa si Caesar. Talagang totoo naman yun, nabuhay pa si Caesar. Pero hindi yun 1 AD, buhay pa si Caesar. I-search niyo naman, lahat ng mga nakikinig ngayon, kung anong tuig, no? Anong tuig si Caesar na namatay. Di ba nakikita nyo ang lalabas doon? Ay namatay si Caesar sa 4 BC. Kailan siya anong tuig siya nag-umpisa yung paghari ni Caesar? 27 BC. At saka sa Mateo 2, whole chapter yun, mababasa mo doon na pag ipinanganak si Kristo, buhay pa si Caesar. Noon, nakikita naman natin sa kanyang diagram na ipinapakita kanina nga 4 BC na ando na si Kristo.
Pero ang tanong niya, paano naging busy na andun na si Kristo? Ay hindi naman yun problema kasi sinagot naman yun sa kanilang Biblia. Di ba? Sa Kristohanong katilingban nga Biblia na yun ay pagkwintada na mali talaga. Di ba? Kung mali, mayroon bang tama sa mali? Di ba? Mali talaga. Mali kasi. Oh. Tapos, ang tama doon, na si Kristo ay nag-umpisa ang kanyang ministry 27 AD. Anong ilang taon si Kristo? 30. Kung bibilangin mo up down ka, minus mo lang ng 4 to 3 years kasi pa pa baba yung kwintada sa BC, no? Tama yung mga kwintada sa mga scholar nga posible estimated 6 to 4 BC. 64 BC, that means nga maintindihan natin nga BC talaga na ipinanganak si Kristo. Walang lalis, walang kulang, walang haluan na biro kasi talagang totoo 'yon. Kung gusto nyo, i-search nyo, tapos yun si Brother Jando, i-cross-examine nyo sa yung nalalaman sa pag-search kung anong talaga ang totoo, di ba? Ang sagot niya, yun sa BC at sa AD na sinasabi na yun ang kanyang meaning. Nasagot naman yun, wala nang problema. Ang sagot doon, andun sa inyong Biblia, no? Sa Kristohanong katilingban na nagsasabi na ang panahon binabasa ni Jando kanina sa Tagalog version ay klarong-klaro na maintindihan nyo talaga dito sa Bisaya, ito ang pagkasabi. Ang panahon karon giisip na nagsugod sa pagkatao ni Kristo, sa ato pa, AD, 1 AD. Ang AD, nagpasabot og ano dumini sa Ginoo adlaw sa Ginoo. Apan sa paglabay sa mga panahon, nasusihan sa daghang mga pag-ihap, sayop di ay ang pipila ka tuig tungod na tao si Kristo malagmit mahitabo sa 6 to 4 BC. Klaro kayo, klarong-klaro talaga mga kapatid, no, mga kaibigan, na ang inyong Biblia ay nagsasabi ng totoo pero hindi tanggap ni Brother Jando kasi mayroon siyang pag-uunawa. Sa palagay ko, parang garbo na lang ang kanyang nagpabilin sa kanyang kasing-kasing sa kanyang sarili, pero ang totoo, alam na ni Jando kung ano talaga ang totoo, pero kasi ang kanyang tindig parang tinitindig na lang kahit mali. Yun mga kaibigan, mga kapatid, salamat sa inyong appeal diri sa amuang debate karon ni Jando. I hope nga naamoy na nahibalan. I hope nga mayroon kayong natutunan sa aming debate. Pasensya talaga kasi hindi ako na tao sa Tagalog. Yun ang Tagalog ko, parang pero sana maintindihan yun naman ako. At magandang gabi lahat. Okay, thank you so much, Brother Peter. Yan po nagtatapos ang kanyang conclusion. So dako na tayo sa ating affirmative. So ready ka na ba, Mr. Affirmative, for your conclusion? Yes, ready na ako, moderator. Okay, kung ready ka na, bro, you may take your 5 minutes now. Okay, so si Peter Pindon, kanina niya ulit-ulit na kinukontra ko daw yung Aklat Katoliko. Hindi ko nga kinukontra eh. Batay sa Aklat Katoliko, si Kristo ay malamang ipinanganak sa taong 6 BC. Tama naman yon. Katunayan, yan yung nasa diagram ko. 6 BC, pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Sabi naman dito sa kanyang pinakita sa Aklat ng Katoliko, mali na ang si Kristo ay nagsimula sa 1 AD. Tama. Hindi naman nakalagay sa diagram ko na siya pinanganak ng 1 AD. Tapos, ang batayan ko naman, ayon sa Cambridge Dictionary, ang meaning ng AD, a year after Christ was born. So, a year after Christ was born. So, tama yun. 6 BC, tapos niyan, diretso na sa 1 AD. So yung 5 BC, 4 BC, hindi na yung kinikwenta. Kung kinikwenta lang yun, doon na yun sa history. Pero ang ibig sabihin kasi ng AD, a year after Christ was born. So tama yung sinasabi. Nasa diagram ko, 6 BC,
na pinanganak. Ayon sa aklat, 6 BC pinanganak. Ayon sa diagram sa aklat namin, hindi siya pinanganak sa 1 AD. Ayon sa diagram ko, hindi siya pinanganak sa 1 AD. Ngayon, kung magsisimula tayo ng bilang ngayon, dahil ang AD kasi, ang ginawa nito, binabasura ni Peter Pindon ang mga malalaking aklat para lang sabihin yung kanyang unawa ang tama. Ngayon, yung kanyang binabasa sa aklat ng Katoliko, tugma naman sa diagram ko. Ngayon, ulitin ko sabi sa aklat, 6 BC pinanganak. Sabi naman sa diagram ko, 6 BC pinanganak. Sabi sa aklat, hindi siya pinanganak sa 1 AD. Sabi sa diagram ko, hindi siya pinanganak sa 1 AD. Kaso 4 BC daw namatay si Herodes. 4 BC. Dahil 4 BC, ang 1 AD, ang AD naman a year after Christ was born. So hindi naman pwede na andyan na ang Kristo before Christ pa rin. 1 year old before Christ pa rin. 2 year old before Christ. Andyan lang ang Kristo eh. Nung pinanganak sa 6 BC, walang problema yon. Pero nung siya nag 1 year old, wag mong sabihin before Christ pa rin yon. Bakit? Ang AD is a year referring to a year after Christ was born. Sa Bisaya pa, ang AD nagsugod usa ka tuig human gipakatawo si Kristo. Bakit niya kakunawan ng Tagalog, Bisaya ko na lang. So yung aking tindig napatunayan. Ngayon, kung ang 1 AD nagsimula sa edad niya 1, natural pagka 30 years old, 30 AD, hindi ako nagsisinungaling doon. Sabi niya nagsinungaling daw ako na 30 years old, tapos hindi ko doon inaamin na 1 AD nagsimula. Talagang hindi siya nagsimula 1 AD. Nagsimula siya a year before 1 AD. Kaya nung 1 AD, 1 year old na siya noon. Pagka 30 years old niya, 30 AD yun. 33 years old niya, 33 AD yun. Ayon sinasabi sa ebidensya naman dito, 33 years old nang si Kristo ay namatay, tapos 33 AD nangyari ang Jesus crucifixion. Hindi naman pwede na ang AD magsisimula 4 years old. Hindi pwede mangyari yung ganon. So natindigan ko lang, ang si Peter Pindon lang, nag-stick lang siya doon sa kanilang unawa at saka sa aming version na estimation lang yun. Estimation yun. Ano ba naman to? Pag ginamit ng aming aklat, estimation yan, yung kaya nga 6 to 4 BC, hindi ba? Estimation yun. Tapos, ang confirm dito, 33 AD, nangyari yung Jesus crucifixion. Hindi pwedeng na siya doon. 4 years old BC, 1 2, 3 BC pa rin. Hindi pwedeng mangyari yung ganun. So, yung aking tindig, hindi salungat sa aklat Katoliko, bagkos tinugma ko ang diagram ko, sa aklat ko, yung sinasabi niyang kinokontra ko daw yung aklat Katoliko, yon ang siguradong kasinungalingan. Hindi ko naman kinokontra ang aklat Katoliko. Yung diagram ko nakabase dito eh. Ba't ko kinokontra? Nakabase nga rito. So, hindi lang niya matanggap. Meron pa ako 9 seconds, 8, 7. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.